Noong leader pa ako, iniulat sa akin ng ilang kapatid na si Yang Lee, ang leader ng isang iglesia na responsibilidad ko, ay hindi gumagawa ng anumang aktwal na gawain. Sa pamamagitan ng tunay na pagsisiyasat, nalaman kong si Yang Lee ay gumugugol ng buong araw sa paggawa ng pangkalahatang gawain. Kaya wala na siyang oras para gawin ang alinman sa mga gawain ng isang leader ng iglesia. Tuwing pumupunta siya sa isang pagtitipon ng grupo, lagi niyang sinasabi na abala siya. At kapag tapos na niyang gawin ang mga nararapat na pagsasaayos, lagi siyang nagmamadali umalis. Halos hindi na siya nakikipagbahaginan sa mga kapatid niya sa mga pagtitipon. Ni nauunawaan o nalulutas niya talaga ang mga problema at paghihirap na kinakaharap nila sa kanilang mga tungkulin. Ilang diakono rin ang nagulat na isang beses sa ilang buwan lamang nakikipagkita sa kanila si Yang Lee. Hindi nalulutas sa tamang oras ang mga problema at paghihirap ng kanyang mga kapatid. Naging negatibo at pasibo na sila sa kanilang mga tungkulin at nahahadlangan ang kanilang buhay pagpasok. Bukod dito, ang ilan sa mga kapatid ay hindi nakararamdam ng pasanin at palaging inararaos lang ang kanilang mga tungkulin. At hindi nakikipagbahaginan si Yang Lee sa kanila, tumutulong o tinatanggal sila kaagad. Isang masamang tao ang gumagambala at gumugulo sa buhay iglesia. Ngunit hindi ito inalis ni Yang Lee mula sa iglesia sa loob ng makatwirang panahon. Dahil hindi talaga gumawa ng aktwal na gawain si Yang Lee, nagulo ang buhay iglesia. At hindi nagbubunga ng mga resulta ang iba't ibang gampanin na naglagay sa mga bagay-bagay sa isang paralisadong kalagayan. Nang makipagbahaginan ako kay Yang Lee at inilantad ko ang kanyang mga problema, hindi lamang niya tinanggihan ang sinasabi ko. Nakipagsagutan pa siya. Sinubukang pangatwiranan ang kanyang sarili at isisi sa nakapareha niyang sister ang kawalan ng resulta sa gawain ng iglesia. Batay sa ugali ni Yang Lee at sa kanyang matinding pagtanggi na tanggapin ang katotohanan o magsisi, itinuring ko siyang huwad na leader na hindi gumagawa ng aktwal na gawain na dapat nang tanggalin kaagad. Ngunit nag-alinlangan ako. Hindi nakilatis ng ilang kapatid si Yang Lee at sa tingin nila ay mayroon siyang ilang kakayahan at kaloob. Sinabi nila na mabilis siyang mag-isip at magaling magbahagi sa mga pagtitipon. Sinabi nila, lampas sa oras siya kung magtrabaho araw-araw para gampanan ang kanyang tungkulin at may tunay siyang pagpapahalaga sa pasanin. Sinasamba siya at ipinagtatanggol nila. Dahil parang napakataas ng pagtingin ng lahat sa kanya, naisip ko, kung tatanggalin siya sa sandaling dumating ako, hindi ba't iisipin nilang mayabang ako? Iisipin kaya nila na tumanggi akong bigyan siya ng pagkakataong magsisi? O iisipin ba nila na masyado lang akong masigasi gumawa ng mapapanghas na pagbabago upang igiit sa lahat ang bago kong awtoridad at itaguyod ang aking katanyagan? Naisip ko, baka dapat munang sumulat ang mga kapatid ng sari-sarili nilang pagsusuri kay Yang Lee. Pagkatapos, maaari ko nang husgahan kung dapat ba siyang tanggalin o hindi. Ngunit hindi siya kinikilatis ng mga kapatid at walang gaanong halaga ang kanilang mga pagsusuri bilang mga sanggunian. Napakatindi ng pag-uusig ng CCP noong panahong ito. Kaya imposibleng magtipon kasama ang mga kapatid upang makipagbahaginan at kilatisin siya. Kung maghihintay ako hanggang sa makapagbahaginan ako sa kanila bago siya tanggalin, kung gayon,
maaantala ang gawain ng iglesia sa loob ng hindi malamang panahon. Naisip ko, mas mabuting tanggalin muna siya. Pagkatapos kalaunan, ay bahaginan at kilatisin ang pag-uugali niya kasama ng mga kapatid. Ngunit nag-aalala pa rin ako. Napapaisip na, kung hindi bibigyan ng pagkakataon ang mga kapatid na magsulat ng pagsusuri bago siya tanggalin, posible bang makumbinsi sila? May isa pang pagpipilian. Pwede kong sulatan ng liham ang leader upang iulat ang sitwasyon ni Yang Lee. Kapag pumayag ang leader dito, saka ko siya tatanggalin. Sa ganitong paraan, kahit na hindi ito makapasa sa mga kapatid, hindi ko kailangang akuin ang buong responsibilidad para sa desisyong iyon. Malalaman ng lahat na hindi lamang ako ang nagdesisyon na gawin ito. Kaya't hindi nila ako masasabihan ng mga ganoong negatibong bagay. Paikot-ikot ang mga kaisipang ito sa aking isip. At sa wakas, nagpa siya akong sumulat sa leader kinabukasan. Kinaumagahan, sinabi ko sa nakapareha kong sister ang tungkol sa sitwasyon ni Yang Lee. Naniniwala rin siyang isang huwad na leader si Yang Lee na dapat nang tanggalin sa lalong madaling panahon. Iminungkahin niyang tanggalin si Yang Lee habang sumusulat ng isang liham upang ipaalam ang sitwasyon sa leader. Naisip ko rin na isa itong angkop na pagkilos. Ngunit, nang pumunta ako para isagawa ito, nag-alinlangan na naman ako. Iniisip na, batay lamang ang lahat ng ito sa nakita kong pag-uugali ni Yang Lee. Kung walang pagsusuri mula sa mga kapatid, sasang-ayon ba talaga ang lahat na tanggalin siya? Pagdating ng panahon, magpuprotesta ba sila para kay Yang Lee? Sasabihin ba nilang mayabang ako o na hindi ko kayang tratuhin ng patas ang mga tao? Kung hindi kumbinsido ang mga kapatid sa desisyon ko at iulat nila ako dahil dito, talagang mapapahiya ako. Habang mas lalo ko itong iniisip, mas lalo akong naguguluhan. Nakita ng sister ko ang pagkabalisa sa aking mukha at tinanong niya ako, "Nag-aalala ka ba sa ibang mga kapatid na kung tatanggalin mo si Yang Lee nang walang pagsusuri nila, hindi nila ito tatanggapin? Tinatanggal natin ang mga huwad na leader ayon sa mga prinsipyo para maprotektahan ang gawain ng iglesia. Bakit ka ba alalang-alala tungkol dito?" Nang marinig ko ang sinabi niya, nagsimula akong magnilay. Tama. Malinaw na hinihingi ng sambahayan ng Diyos na tanggalin natin ang mga lider at manggagawa na nagwawala at hindi nakagagawa ng anumang aktwal na gawain upang maiwasan ang pagkaantala ng gawain ng iglesia. Nakita ko ng isang huwad na leader si Yang Lee, ngunit patuloy ko pa rin gustong makuha ang pahintulot ng mga kapatid bago siya tanggalin. Bakit ganito? Napagtanto kong hindi tama ang kalagayang ito. Kaya kasama ang aking sister, sinikap kong lutasin ang problemang ito. At nakita namin ang dalawang sipi ng mga salita ng Diyos na nagsasabing, bilang mga leader at manggagawa, nagagawa ninyong baliwalain ang mga problemang lumilitaw habang ginagampanan ang mga tungkulin. Naghahanap pa nga kayo ng iba't ibang idadahilan at ikakatwiran para makaiwas sa responsibilidad. May ilang problema na kaya ninyong lutasin, pero hindi ninyo nilulutas. At ang mga problemang hindi ninyo kayang lutasin ay hindi ninyo iniuulat sa mga nakatataas sa inyo na para bang walang kinalaman ang mga ito sa inyo. Hindi ba pagpapabaya ito sa inyong tungkulin? Katalinuhan ba ang tratuhin ng gayon ang gawain ng iglesia o kahangalan? Kahangalan.
Hindi ba't tuso ang gayong mga lider at manggagawa? Hindi ba walang-wala silang anumang pagpapahalaga sa responsibilidad? Kapag binabaliwala nila ang mga problemang nasa harapan nila, hindi ba ipinapakita nito na sila ay mga walang puso at taksil? Ang mga taong taksil ang pinakahangal na mga tao sa lahat. Dapat isa kang taong matapat. Dapat magkaroon ka ng pagpapahalaga sa responsibilidad kapag humaharap ka sa mga problema. At dapat mong subukan ang lahat ng paraan para hanapin ang katotohanan upang malutas ang mga problema. Hinding-hindi ka dapat maging taksil. Kung ang iniisip mo lang ay ang pag-iwas sa responsibilidad at paghuhugas kamay rito kapag lumilitaw ang mga problema, makokondena ka pa dahil sa ugaling ito sa gitna ng mga walang pananampalataya, bukod pa sa sambahayan ng Diyos. Ito ay kinokondena at isinusumpa ng Diyos at kinamumuhian at inaayawan ng mga hinirang ng Diyos ang gayong pag-uugali. Mahal ng Diyos ang mga taong matapat, pero kinapopuotan naman ang mga taong mapanlinlang at madaya. Kung isa kang tusong tao at nagtatangkang manloko, hindi ba't mamumuhi ang Diyos sa iyo? Hahayaan ka lang ba ng sambahayan ng Diyos na makalusot? Sa malaot madali, papapanagutin ka. Gusto ng Diyos ang mga taong matapat at ayaw naman niya ng mga taong tuso. Dapat malinaw itong maunawaan ng lahat at huwag nang malito at gumawa ng mga kahangalan. Ang panandaliang kamangmangan ay maaaring pangatwiranan, pero ang talagang pagtanggi na tanggapin ang katotohanan ay pagiging sutil. Marunong humawak ng responsibilidad ang mga taong matapat. Hindi nila isinasaalang-alang ang sarili nilang mga pakinabang at kawalan. Iniingatan lamang nila ang gawain at mga interes ng sambahayan ng Diyos. Mayroon silang mababait at matatapat na puso na gaya ng mga mangkok ng malinaw na tubig na makikita mo ang ilalim sa isang sulyap. Wala rin silang itinatago sa kanilang mga kilos. Ang isang taong mapanlinlang ay laging nanloloko. Laging ikinukubli ang mga bagay-bagay, pinagtatakpan at binabalot ng husto ang sarili para walang sino mang makahalata sa kanya. Hindi makilatis ng mga tao ang kanilang mga saloobin, pero kaya ng Diyos na masiyasat ang pinakamalalalim na bagay sa kanilang puso. Kung nakikita ng Diyos na hindi siya isang matapat na tao at natuso siya, hindi kailanman tinatanggap ang katotohanan. Palaging nililinlang ang Diyos at hindi kailanman ibinibigay ang kanyang puso sa Diyos. Hindi siya magugustuhan ng Diyos. Kapopuotan at tatalikuran siya ng Diyos. Lahat kayo'y nagsasabi na isinasaalang-alang ninyo ang pasanin ng Diyos at ipagtatanggol ang patotoo ng iglesia. Ngunit, sino ba sa inyo ang talagang nagsaalang-alang sa pasanin ng Diyos? Itanong sa iyong sarili, ikaw ba'y isang tao na nagpakita ng pagsasaalang-alang para sa pasanin niya? Magagawa mo bang maging matuwid para sa Kanya? Makakapanindigan ka ba at makakapagsalita para sa akin? Maisasagawa mo ba ng matatag ang katotohanan? Ikaw ba'y may sapat na lakas ng loob na labanan ang lahat ng gawa ni Satanas? Makakaya mo bang isantabi ang iyong mga damdamin at ilantad si Satanas para sa kapakanan ng aking katotohanan? Mapahihintulutan mo ba ang aking mga layunin na matupad sa iyo? Naihandog mo na ba ang iyong puso sa pinakamahahalagang sandali?
Ikaw ba'y taong sumusunod sa aking kalooban? Itanong mo sa iyong sarili ang mga katanungang ito at madalas mong isipin ang mga ito. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang kasuklam-suklam kong mga layunin ng eksaktong-eksakto. Nakita ko pagkatapos na isa akong traidor na tao. Malinaw kong nakumpirma na si Yang Li ay isang huwad na leader na hindi gumagawa ng aktwal na gawain at walang pagkilatis ang mga kapatid sa kanya at na hinahangaan pa nga siya at ipinagtatanggol nila. Ngunit sa halip na tanggalin siya kaagad alinsunod sa mga prinsipyo, naging tuso ako para maprotektahan ang aking reputasyon at katayuan. Alam na alam kong hindi siya nakikilatis ng mga kapatid at walang tunay na saysay ang pagpapagawa sa kanila ng pagsusuri. Ngunit, handa pa rin akong mag-aksaya ng oras para gawin ang prosesong ito dahil natatakot ako na matawag na mayabang matapos kong tanggalin si Yang Li at na maaapektuhan ito ang aking katayuan at imahe. Pinagtakpan ko ang aking kasuklam-suklam na mga layunin sa pamamagitan ng pagdadahilan na kailangan ko munang makuha ang pagsang-ayon ng mga kapatid at gusto ko pa ngang hingin ang opinyon ng leader bago siya tanggalin. Sa ganitong paraan, tumutol man ang mga kapatid na tanggalin siya. Pwede kong sabihin lang na sumang-ayon ang leader dito, kaya hindi ko kailangang dalhin mag-isa ang responsibilidad. Inisip ko ang lahat ng pwede kong gawin para subukan at protektahan ang sarili ko. Nagpapakana at nanlalansi upang makuha ang gusto ko. Napakatuso ko. Responsibilidad ko iyon at hinihingi ng sambahayan ng Diyos na agad kong tanggalin ang mga hindi angkop na huwad na leader. Pero iniwasan ko ang aking responsibilidad sa pamamagitan ng pagiging pabago-bago ng isip. Ang iniisip ko lang ay kung paano protektahan ang aking reputasyon at katayuan. Hindi ko isinaalang-alang kung gaano kalaking sagabal at kawalan ang idudulot nito, kapwa sa gawain ng iglesia at sa buhay pagpasok ng mga kapatid, kung hindi ko agad tatanggalin ang huwad na leader na ito. Pinanood ko na pinsalain ng huwad na leader ang iglesia at sa halip na tumayo para ilantad siya, tanggalin siya at protektahan ang mga interes ng iglesia, inuna ko pa rin ang pansarili kong mga interes. Nakahanap ako ng paraan para maiiwas ang sarili ko sa sitwasyon. Napaka makasarili ko at kasuklam-suklam. Habang mas iniisip ko ito, mas nararamdaman kong hindi ako karapat-dapat sa tungkuling ito, lalo na ang humarap sa aking mga kapatid. Pinag-isipan ko ang lahat ng ito. Nananalig ako sa Diyos. Araw-araw kong kinakain at iniinom ang mga salita ng Diyos at ginagampanan ko ang aking tungkulin. Kaya bakit ako tumigil sa pagsasagawa ng katotohanan nang maharap ako sa isang problema? Bakit hindi ko maprotektahan ang mga interes ng iglesia? Ano nga ba talaga ang mga dahilan nito? Kalaunan, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at mas naunawaan ko ng kaunti pa ang problemang ito. Sabi ng mga salita ng Diyos, "Mayroon ba sa inyo na sa puso ay naniniwala sa isang malabong Diyos sa langit, subalit palaging may kuro-kuro tungkol sa Diyos na nagkatawang tao? Kung tunay na may gayong mga tao, sila nga ay mga naniniwala sa relihiyon. Ang mga naniniwala sa relihiyon ay hindi kinikilala ang Diyos na nagkatawang tao sa kanilang puso. At kahit na maniwala man sila, palagi silang may mga kuro-kuro tungkol sa Kanya at hindi kailanman kayang magpasakop. Hindi nga ba ganoon? Mas tumpak na sabihing ang gayong mga tao ay hindi mga nananampalataya sa Diyos.
Kahit sabihin man nila na naniniwala sila sa Diyos, ang totoo, hindi sila gaanong naiiba sa mga naniniwala sa relihiyon. Sa kanilang puso, ang pinaniniwalaan lang nila ay ang malabong Diyos. Mga tagasunod sila ng mga panrelihiyong kuro-kuro at regulasyon. Kaya, ang sino mang hindi naghahangad sa katotohanan na nakatuon lamang sa magandang pag-uugali at pagsunod sa mga regulasyon, hindi isinasagawa ang katotohanan at hindi man lang nagbabago ni katiting ang disposisyon. Ang ginagawa ng taong iyon ay ang paniniwala sa relihiyon. Anong katangian ang tumutukoy sa iyong mga naniniwala sa relihiyon? Nakatuon lamang sila sa panlabas na mga gawain at sa pagpapakita na maganda ang asal nila. Ano ang mga prinsipyo at basihan para sa kanilang mga pagkilos? Ang mga satanikong pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo. Anong mga satanikong pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo at mga sataniko at tiwaling disposisyon ang mayroon? Ang pagiging baliko at pandilin lang, pagkakaroon ng sariling batas, kayabangan at kapalaluan, pagiging mapagpasya sa lahat ng bagay, hindi kailanman paghahanap sa katotohanan o pakikipagbahaginan kasama ang mga kapatid, at kapag kumikilos, pag-iisip ng mga pansariling interes palagi, ng sariling pagpapahalaga sa sarili at ng katayuan. Lahat ng ito ay pagkilos base sa satanikong disposisyon. Ito ay pagsunod kay Satanas. Kung naniniwala sa Diyos ang isang tao, ngunit hindi nakikinig sa kanyang mga salita, hindi tinatanggap ang katotohanan, o hindi nagpapasakop sa kanyang mga pagsasaayos at pamamatnugot, kung nagpapakita lamang siya ng ilang mabubuting pag-uugali, ngunit hindi magawang maghimagsik laban sa laman, at walang inaalis sa kanyang pagmamataas o kapakinabangan. Kung, bagamat mukha siyang gumagampan sa kanyang tungkulin, nabubuhay pa rin siya sa kanyang mga satanikong disposisyon, at hinding-hindi pa niya binibitawan o binabago ang kanyang mga satanikong pilosopiya at pamamaraan ng pag-iral. Kung gayon, paano niya maaaring paniwalaan ang Diyos? Iyon ay paniniwala sa relihiyon. Tinatalikdan ng gayong mga tao ang mga bagay at mapagpaimbabaw na ginugugol ang kanilang sarili. Ngunit, kung titingnan ang landas na kanilang tinatahak at ang umpisa at simula ng lahat ng kanilang ginagawa, hindi nila ibinabatay ang mga iyon sa mga salita ng Diyos o sa katotohanan. Sa halip, patuloy silang kumikilos alinsunod sa kanilang sariling mga kuro-kuro at imahinasyon, pansariling palagay, at sa kanilang mga ambisyon at pagnanais. Ang mga pilosopiya at disposisyon ni Satanas ang patuloy na pinagbabatayan ng kanilang pag-iral at mga kilos. Sa mga usapin na hindi nila nauunawaan ang katotohanan, hindi nila ito hinahanap. Sa mga usapin na nauunawaan nila ang katotohanan, hindi nila ito isinasagawa. Hindi dinadakila ang Diyos bilang dakila o pinahahalagahan ang katotohanan. Bagamat sa pangalan at salita ay naniniwala at kinikilala nila ang Diyos, at bagamat mukha silang gumagampan sa kanilang tungkulin at sumusunod sa Diyos, namumuhay sila sa kanilang satanikong disposisyon sa lahat ng sinasabi at ginagawa nila. Ang mga bagay na sinasabi at ginagawa nila ay pawang mga pagbubunyag ng tiwaling disposisyon. Hindi mo sila makikitang nagsasagawa o dumaranas ng mga salita ng Diyos. Lalong hindi mo makikita ang pagpapamalas ng kanilang paghahanap at pagpapasakop sa katotohanan sa lahat ng bagay. Sa kanilang mga ikinikilos,
Inuuna nila ang kanilang mga sariling kapakanan at inuunang isakatuparan ang kanilang mga sariling hangarin at layon. Ito ba ang mga taong sumusunod sa Diyos? Hindi. Kailanman ay hindi nila binibigyang pansin kung ano ang layunin o hinihingi ng Diyos at kung paano dapat magsagawa ang mga tao upang mabigyang kasiyahan ang Diyos. Bagamat nananalangin sila sa Diyos kung minsan at nakikipagbahaginan sa Kanya, kinakausap lamang nila ang kanilang sarili, hindi taos-pusong hinahanap ang katotohanan. Kapag nananalangin sila sa Diyos at binabasa ang Kanyang mga salita, hindi nila iniuugnay ang mga ito sa mga bagay na nakakaharap nila sa totoong buhay. Kaya, sa kapaligirang isinaayos ng Diyos, paano nila tinatrato ang Kanyang kataas-taasang kapangyarihan, mga pagsasaayos at pamamatnugot? Kapag nahaharap sa mga bagay na hindi nagbibigay kasiyahan sa kanilang mga sariling pagnanasa, iniiwasan nila ang mga ito at nilalabanan sa kanilang mga puso. Kapag nahaharap sa mga bagay na nagdudulot ng kawalan sa kanilang mga interes o pumipigil sa pagsasakatuparan ng kanilang mga interes, ginagawa nila ang lahat ng paraan upang makahanap ng daan palabas. Nagsusumikap na mapalaki ang kanilang sariling mga pakinabang at lumalaban upang maiwasan ang anumang pagkalugi. Hindi sila naghahangad na matugunan ang mga layunin ng Diyos, bagkus ang kanilang sariling mga pagnanais lamang. Ito ba ay pananampalataya sa Diyos? Ang mga ganitong tao ba ay may relasyon sa Diyos? Wala. Namumuhay sila sa mababa, nakaririmarim, mapagmatigas, at pangit na pamamaraan. Bukod sa wala silang relasyon sa Diyos, walang pati din silang sumasalungat sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Habang pinag-iisipan ko ang mga salita ng Diyos, nabulabog ang puso ko, gaya ng karagatan sa gitna ng bagyo. Sa pagbabalik tanaw sa aking ginawa, isa ako sa mga taong inilantad ng Diyos, isang mananampalataya sa relihiyon. Bagaman, tila kaya kong talikuran at gugulin ang sarili ko, hindi ko hinahanap ang mga katotohanang prinsipyo kapag may nakakaharap akong mga suliranin. Lagi ko lang iniisip ang mga pansarili kong interes at namuhay ako ayon sa mga satanikong patakaran ng pamumuhay, gaya ng ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. At ang matitinong tao ay mahusay sa pag-iingat sa sarili. Ang tanging hangad nila ay hindi magkamali. Ang mga patakarang ito ay naging malalim na nakatanim sa puso ko. Akala ko dapat mabuhay ang mga tao para sa sarili nila at mga hangal ang mga hindi nag-iisip tungkol sa sarili nila. Ginawa kong mga alituntunin sa sarili kong pag-asal ang mga patakarang ito. Kaya't naging mas lalong makasarili, tuso, mapandinlang at kasuklam-suklam ako. Kahit napakarami ko nang nabasang salita ng Diyos simula noong manalig ako sa Kanya, hindi ko pa rin tinanggap ang katotohanan. Hindi ako namuhay ayon sa mga salita ng Diyos, kundi ayon sa mga pilosopiya ni Satanas. Pagdating naman sa pagtanggal kay Yang Lee, alam kong ang dapat kong gawin ay ang isagawa ang katotohanan at na makabubuti ito sa gawain ng iglesia at sa buhay ng mga kapatid. Ngunit upang pangalagaan ang aking reputasyon at katayuan, at maiwasan na tawagin akong mayabang ng mga kapatid, pinili kong ipagpaliban ang aking pagkilos. At nanood lang ako habang ang isang huwad na lider ay nagpatuloy na ipahamak at iantala ang gawain ng iglesia. Hindi ba't
Pinoprotektahan ko ang huwad na leader na ito at tahimik na sinasang-ayunan ang masasama niyang gawa. Kung makikita ng isang taong tunay na nananalig sa Diyos at may pagpapahalaga sa katarungan na nahahadlangan ang gawain ng iglesia, kikilos siya ayon sa mga salita ng Diyos at maninindigan para protektahan ang mga interes ng iglesia. Ngunit nang maharap ako sa ganitong sitwasyon, hindi ko isinagawa ang katotohanan. Sa halip, namuhay ako ayon sa mga makamundong pilosopiya ni Satanas. Paano ako naging isang mananampalataya ng Diyos? Akala ko nananalig ako sa Diyos na kaya kong talikuran at gugulin ang aking sarili at na kaya kong magdusa at magbayad ng halaga para sa aking pananampalataya. Akala ko kaya kong magbasakop sa anumang tungkuling itatalaga ng iglesia sa akin. Ngunit ngayon, napagtanto ko na ang lahat ng ito ay paimbabaw na mabuting asa lamang. Ibinunyag ako ng pagharap ko sa suliraning ito. Wala akong realidad ng pagsasagawa ng katotohanan at nang gawin ko ang aking tungkulin, nagagapos ako ng aking tiwaling disposisyon at mga satanikong pilosopiya. Hindi ako nanampalataya sa Diyos, kundi sa relihiyon. Ang aking pananampalataya ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos, kundi kinamumuhian at kinasusuklaman niya. Kung hindi ako magsisisi, ang kalalabasan ko ay kaparusahan at pagkatiwalag. Nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Sa sambahayan ng Diyos, anumang tungkulin ang ginagampanan mo, dapat mong maarok ang mga prinsipyo at maisagawa ang katotohanan. Saka ka magkakaroon ng mga prinsipyo. Kung hindi mo makilatis ang isang bagay, kung hindi ka sigurado kung ano ang angkop na pagkilos, dapat kang maghanap at makipagbahaginan upang magkaroon ng kasunduan. Sa sandaling matukoy mo na kung ano ang pinakamainam para sa gawain ng iglesia at sa mga kapatid, gawin mo iyon. Huwag magpapigil sa anumang regulasyon. Huwag magpaliban. Huwag maghintay. At huwag maging isang pasibong tagamasid. Kung lagi kang isang pasibong tagamasid, at kahit kailan ay wala kang sariling opinyon, kung lagi ka nalang maghihintay hanggang sa ibang tao ang magdesisyon bago ka gumawa ng anuman, at kung nagmamabagal ka lang kapag walang nagdesisyon, ano ang kahihinatnan nito? Mahihinto ang bawat item ng gawain at walang matatapos. Dapat kang matutong hanapin ang katotohanan o makakilos man lang batay sa iyong konsensya at katwiran. Basta't nakikilatis mo ang angkop na paraan para gawin ang isang bagay at iniisip din ng nakararami na pupwede naman ang paraang iyon, dapat kang magsagawa sa gayong paraan. Huwag kang matakot na akuin ang responsibilidad o na mapasama ang loob ng iba o napasanin ang mga kahihinatnan. Kung walang anumang tunay na ginagawa ang isang tao at lagi siyang nagkakalkula at takot siyang umako ng responsibilidad at hindi nangangahas na panghawakan ang mga prinsipyo sa kanyang mga kilos, ipinapakita nito na masyado siyang tuso at mapandinlang at na napakarami niyang tusong pakana. Napaka-immoral namang naisin na tamasahin ang biyaya at mga pagpapala ng Diyos, gayong wala namang ginagawang totoo. Wala nang higit pang kinamumuhian ang Diyos, kundi ang gayong mga tuso at mapanlinlang na tao. Kahit ano pa ang iniisip mo, kung hindi ka nagsasagawa ng naaayon sa katotohanan, kung wala kang katapatan, palaging nababahiran ng mga personal na pakana, at lagi kang may sariling mga kaisipan at ideya,
Sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng ito at alam niya ang mga ito. Tingin mo ba ay hindi alam ng Diyos ang mga ito? Kung gayon ay napakahangal mo. At kung hindi ka magsisisi kaagad, hindi ka magkakaroon ng gawain ng Diyos. Bakit ganoon? Dahil sinisiyasat ng Diyos ang kaibuturan ng puso ng mga tao. Nakikita niya ng malinaw na malinaw ang lahat ng tusong pakana na mayroon sila. At nakikita niyang nakasara sa kanya ang puso nila, na hindi niya sila kaisang puso. Ano ang mga pangunahing bagay na naglalayo sa puso ng mga tao sa Diyos? Ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga interes at pagmamalaki, ang kanilang katayuan, at ang sarili nilang mga munting pakana. Kapag nakaharang ang mga bagay na ito sa puso ng mga tao na naghihiwalay sa kanila sa Diyos, at palagi silang nagtatago ng mga sikreto, at palagi silang may mga sariling motibo, problema ito. Kung medyo mahina ang iyong kakayahan, at medyo mababaw ang iyong karanasan, subalit, handa kang hangarin ang katotohanan at laging kaisa sa puso ng Diyos at kaya mong ibigay ang lahat-lahat para sa ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Nang walang ginagawang anumang panlalansi, makikita ito ng Diyos. Kung laging nahaharangan ang Diyos sa puso mo at lagi kang nagkikimkim ng mga munting pakana at kung palagi kang nabubuhay para sa sariling interes at dangal, laging kinakalkula ang mga bagay na ito sa iyong puso at napaghaharian ng mga ito. Kung gayon, ay hindi malulugod ang Diyos sa iyo at hindi Kanya bibigyan ng kaliwanagan o tatanglawan at babaliwalain Kanya at lalong magdidilim ang puso mo. Nangangahulugan ito na kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin o ginagawa mo ang anumang bagay, magugulo mo ito at wala itong magiging kabuluhan. Iyon ay dahil napakamakasarili mo at ubod ka ng sama. Lagi kang nagpapakana para sa sarili mong kapakanan nang hindi nagiging sinsero sa Diyos at nangangahas kang maging mapandinlang at sinusubukan mong lansihin ang Diyos. At hindi lamang sa hindi mo tinatanggap ang katotohanan, kundi tuso ka pa sa paggampan ng iyong tungkulin, na hindi sinserong pagugol para sa Diyos. At dahil hindi mo ginagampanan ang iyong tungkulin ng sinsero, nagsisikap ka lang ng kaunti at ginagamit mo ito bilang oportunidad para makakuha ng mas maraming pakinabang. At dahil ninanais mo ring makipagsabuatan para makapagtamo ng kasikatan, pakinabang, at katayuan para sa iyong sarili. At hindi ka tumatanggap at sumusunod kapag ikaw ay pinupungusan. Malamang talagang malabag mo ang disposisyon ng Diyos. Sinisiyasat ng Diyos ang kaibuturan ng puso ng mga tao. Kung hindi ka magsisisi, mapapahama ka at malamang na itiwalag ka ng Diyos. Kung magkagayon, ay hindi ka na muling magkakaroon ng pagkakataong matanggap ang pagsang-ayon ng Diyos. Nagbigay sa akin ng landas ng pagsasagawa ang mga salita ng Diyos. Kapag nahaharap ka sa mga problema na hindi mo makita ng mabuti, pwede kang makipagbahaginan sa mga kapatid na nakauunawa ng katotohanan at umabot kayo sa isang pagkakasunduan bago kumilos upang lutasin ito. Kung malinaw mong nakikita na ang gagawing pagkilos ay umaayon sa mga katotohanang prinsipyo at makabubuti ito sa gawain ng iglesia, kung gayon ay dapat mo itong sundin sa napapanahong paraan. Ngunit kung urong-sulong ka, kung lagi mong hinihintay ang pagsang-ayon ng isang leader bago ka magpasya, malamang ay maaantala nito ang gawain ng iglesia. Sa katunayan,
Kapag nagtatanggal ng mga hindi angkop na leader o manggagawa, magiging ayon din sa mga prinsipyo na unawain ang mga pagsusuri ng mga kapatid upang makagawa ng isang komprehensibong paghuhusga at saka magpasya. Pwede itong maging isang magandang paraan para maiwasan ang pagkakamali kapag naglilipat ng mga lider at manggagawa. Ngunit, ang mga prinsipyo ay hindi mga alituntunin. Dapat itong gamitin ng angkop sa sitwasyon, depende sa mga pangyayari. Sa kaso ng pagtanggal kay Yang Lee, nakumpirma na namin ng aking kaparehang sister na si Yang Lee ay isang huwad na leader ayon sa mga prinsipyo, na kung hindi ko siya agad tatanggalin, maaantala lamang nito ang gawain ng iglesia. Hindi na kailangan pang maghintay hanggang sa makuha ko ang mga pagsusuri ng mga kapatid bago siya tanggalin. Bukod dito, hindi nakilatis ng mga kapatid si Yang Lee. Nailihis niya sila. Kahit pa hingin ko sa kanila na magsulat ng pagsusuri, wala itong saysay. Pormalidad lamang ito at pag-aaksaya ng oras. Dapat ay direkta ko siyang tinanggal at inilantad ko kung paanong wala siyang ginawang aktwal na gawain upang mabigyan ang mga kapatid ng kaunting pagkakilatis sa kanya at mapalaya sila mula sa kanyang panlilihis. Iyon lamang ang tanging paraan upang matupad ko ang aking responsibilidad bilang isang leader. Ngunit sa usaping ito, namuhay ako ayon sa pilosopiya ni Satanas. Gumagamit ng pandilin lang upang protektahan ang aking sarili. Hindi ko isinagawa ang katotohanan at wala akong inako kahit kaunting responsibilidad. Kung patuloy kong gagawin ng ganito ang aking tungkulin, itataboy ako ng Diyos. Alam kong isang huwad na leader si Yang Lee. Ngunit hindi ako nangahas na direkta siyang tanggalin dahil natatakot akong matawag na mayabang ng mga tao. Ipinakita nito na hindi ko nauunawaan kung ano ang kayabangan. Ni nauunawaan ang mga bagay tulad ng pagkakaroon ng pagpapahalaga sa katarungan at pagsunod sa mga prinsipyo. Sa paghahanap at pagmumuni-muni, naunawaan ko na ang kayabangan ng isang tao ay nagbubulgar ng kaniyang satanikong disposisyon. Kapag hindi hinahanap ng mga tao ang mga katotohanang prinsipyo, kundi palagi silang kumakapit sa kanilang mga opinyon, ipinipilit ang sarili nilang mga ideya at pananaw, at pinasusunod ang lahat sa kanila. Iyon ay kapalaluan, kayabangan at pagmamagaling. Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pagpapahalaga sa katarungan ay ang itaguyod ang katotohanan at protektahan ang gawain ng Diyos. Sa pamamagitan ng paghahanap at pananalangin, makukumpirma ng isang tao kung aling pagkilos ang naaayon sa katotohanan at sa salita ng Diyos, at maitataguyod niya ang katotohanan at mapuprotektahan ang gawain ng iglesia at maipagpapatuloy ito hanggang sa huli, kahit ano pa ang isipin o sabihin ng iba. Ito ay isang pagpapamalas ng pagkakaroon ng pagpapahalaga sa katarungan. Sa katunayan, ang pagtukoy namin na isang huwad na leader si Yang Lee ay batay sa mga prinsipyo. Ang pagtanggal sa kanya ay makabubuti sa gawain ng iglesia. Aayon sa mga prinsipyo ang paggawa nito at magpapakita ito ng pagpapahalaga sa katarungan. Ngunit natakot ako na kung walang pagsang-ayon ng mga kapatid, ang pagtanggal kay Yang Lee ay magiging dahilan upang sabihin ng mga tao na mayabang ako. Hindi ko makita ang pagkakaiba sa pagitan ng kayabangan at pagkakaroon ng pagpapahalaga sa katarungan. Tiningnan ko ang isang positibong bagay bilang negatibo. Dahil dito, hindi ko mapalaya ang aking sarili at umiwas ako sa paggawa ng tama. Nakita ko na ang aking pagkaunawa ay lubos na baluktot. Kung hindi makilatis ng mga kapatid ang isang huwad na leader,
maaari akong makipagbahaginan sa kanila. Hindi ko pwedeng hayaang hadlangan ako ng takot ko sa panghuhusga ng iba para manindigan ako sa mga prinsipyo. Kailangan kong tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos at protektahan ang mga interes ng iglesia, anuman ang kanilang isipin. Kaya, kinabukasan, tinanggal namin si Yang Lee. Pagkatapos, nakipagbahaginan kami ng sister na kapareha ko sa mga kapatid batay sa mga salita ng Diyos. At hinimay namin ang paggampan ni Yang Lee. Kung paanong palagi siyang nabibigong gumawa ng aktwal na gawain at kung paanong ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Pagkatapos ng pagbabahaginan, napagtanto ng mga kapatid na nalinlang sila ng pakunwaring sigasig ni Yang Lee at naunawaan nila kung paano kilatisin kung ang isang leader ay kwalipikado ba o hindi. Naunawaan nila na upang magawa ito, hindi mo dapat tingnan ang kanyang mga kaloob o ang kanyang galing sa pananalita o ang kanyang tila pagiging abala. Sa halip, dapat mong tingnan kung naghahangad ba siya ng katotohanan o hindi, gumagawa ng aktwal na gawain, lumulutas ng mga aktwal na issue, at nagkakamit ng mga totoong resulta sa kanyang gawain. Nagpasaya sa akin na makita ang mga kapatid na magkaroon ng ganitong kaalaman. At natutunan ko na sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin mo ng ayon sa mga katotohanang prinsipyo, makakamtan mo ang paggabay ng Diyos. Dati, nag-alala ko na kapag direktang tinanggal ko si Yang Lee, hindi ito matatanggap ng mga kapatid. Nasasabihin nilang mayabang ako. Ngunit ngayon, nakita kong nasa imahinasyon ko lang ang lahat ng iyon. At nang kumilos ako ng ayon sa mga katotohanang prinsipyo, hindi ako hinusgahan ng mga kapatid. Sa halip, natutunan nilang kumilatis mula sa sitwasyong ito. Hindi nagtagal, naghalal ang iglesia ng isang angkop na lider. Nagsimulang mamuhay ang mga kapatid ng isang normal na buhay iglesia at muling gumana ng normal ang gawain. Lubos akong nasiyahan na makita ang lahat ng ito at natutunan kong ang pagkilos at paggawa ng tungkulin ayon sa mga katotohanan ng prinsipyo ang tanging paraan upang makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Pagkatapos, sinadya ko ng bitawan ang aking mga personal na interes at nagsimula akong gumawa ng mga bagay-bagay ng batay sa mga katotohanang prinsipyo. Isang pagsasagawa na nagbigay ng kapayapaan sa puso ko at nagpalaya sa akin. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nakita kong makasarili at mapanlinlang ako. Upang protektahan ang aking sariling reputasyon at katayuan, isinantabi ko ang mga interes ng iglesia. At kung hindi dahil sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, hindi ko mauunawaan ang aking sarili at hindi ako magbabago. Kasabay nito, nauunawaan ko na ngayon kung gaano kahalaga ang paghahanap sa mga katotohanang prinsipyo sa lahat ng aking ginagawa. At na, sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa katotohanan at pagkilos ayon sa mga prinsipyo, magagawa ko ang aking tungkulin ng abot sa pamantayan.